Isang mapagpalang umaga o araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po dito sa Ambaking Pabo Farm. For today's video, ito na po yung final na analysis natin patungkol po sa gamot ng Coryza na may nakapagsabi po sa akin na ginagamit po ng ating isang kapabo na si Caborgis Backyard. So ito na po yung resulta mga kapatid, pang-apat na araw na po ngayon. Ito na po siya. So totally nawala na po yung sipon na bumabubbles po sa kanyang mata mga kapatid. Kung mayroon mang parang bahid ng something sa kanyang mata, is ito na lamang po yung mga tumigas na sipon. Ayan. So hindi ko na lang pinors na kinuha talaga mga kapatid. Hinayaan ko lang siguro sa darating na mga araw. Kaya lang ito para siyang hinihingal kasi busog siya kanina nang kinuha ko, bumaliktad, sumuka sumuka ng tubig. So ayan na po yung kanyang itsura mga kapatid, maliksi na po. Ayan, parang hiningal kasi matagal kong nahuli, patalon-talon pa sa loob ng brooder. So ibig sabihin nito mga kapatid, napakabisa po talaga. Ako mismo sa katagalan ko na po sa pagpapabo, ayun nga, pag mayroon po akong na-encounter na Coryza, hinayaan ko lamang po. Yung iba nalalagas, yung iba kusa namang gumagaling na minsan wala na yung dalawang mata, minsan wala ng isang mata. So salamat sa Diyos dahil mayroon na po tayong idea. So napakabisa po nito mga kapatid, Spectromax L. Ayan. Ayan po, ayan. Nabibili natin ito sa mga agribit supply. Ayan. Depende po sa tindahan. Pero itong sa akin, nabili ko 310. Tapos, sa tatlong bisis na paggamot, mga kapatid, napakaliit lang yung nakuha. Oh. Ayan. Kasi 0.2. Tapos, pag malalaki ng inahin, 0.5. Tapos, kung malaki na talaga, mayroon dito, every 10 kg is 1 ml sa baka at saka sa kambing. Pero dito lang tayo sa manok 0.5 to 8, 0.5 to 0.8 lang po yung dosage talaga. Isasauli ko muna saglit mga kapatid. Ayun, tapos ko na pong may soli yung sisiw mga kapatid. Salamat sa Diyos mga kapatid, napakalaking bagay talaga nito. Ako mismo talaga masasabi ko na sa pagpapabo napakalaking bagay nito. Kasi nga isa po sa sipon, Coryza, yan po yung mga masakit na encounter talaga natin eh. Tapos yung sakit ng atay. So mayroon naman tayong kaunting idea patungkol naman po doon sa sakit ng atay, is mayroon rin tayong pinapainom. So ayun talaga, loobin ng Diyos, sana may mga idea pa po tayong mapulot mula po sa iba na ma-apply po natin sa ating pagpapabo. So ayun nga, tumatanggap po ako ng mga panibagong idea mga kapatid, mga kaalaman na lalo pang ikabubuti o ika-improve ng aking pag-aalaga ng pabo. So ibinahagi ko po ito, nagkaroon po ito ng 4 na video itong Spectromax. Ayan, pang 4 na video po ito. Kumbaga pinakita ko first day, second day, third day, tapos ayun 4th day. Hindi ko na lamang po ininjikan mga kapatid kasi tuyo na yung kanyang sipon. Tapos nang hininol ko dito sa hininil ko dito sa kanyang tuktok ng liig. May parang may na-inject pa ako na kumbaga hindi pa kumalap, kumbaga para pang nabuo. Ngunit nung ginanon ko ayun, nabasag po siya. So dapat talaga ganunin talaga. Ginanon ko naman pero iwan ko lang, parang may namuo siguro. Tuyo na kasi yung sipon, kaya siguro ganun. Bala ko nga na hanggang 5 days, kaya lang nung ginanon ko dito, ayun, nakapa ko po kasi na may parang bukol na konti. Nang ganon ko, nawala naman, kaya hanggang 3 dose lang po mga kapatid. Sa pang-4 na dose ay hindi ko na po itinuloy kasi ayun, gumaling na po yung sisiw na may sintomas po talaga ng Coryza. So marami nang bisis akong nakita na nagka-Coryza po yung aking mga pabo, is yun po yung sintomas.
yung lumulubo yung mata, na lumuluha. Ayun, kaya lang yung kagandahan, yung pabo na yun is hindi pa masyadong lumubo talaga. Kumbaga, hindi pa masyadong mataas na stage. So, kung hindi ko yun nagamot, dumaan pa ng mga 3 araw, 4 na araw, ayun, doon na po magsisimulang sobrang lubo na po talaga yung mata na yun. At awa tulong ng Diyos, dahil nagkaroon po tayo ng idea, salamat po sa Diyos. Ayan. Shoutout po kay Kaborges Backyard. Ayan. So sa kanya ko po nakuha ang ideyang ito. Hindi ako mismo yung nakakita sa kanyang video, ipinaalam ng aking customer at ibinahagi sa akin. Ayun. So agad nating sinubukan. Nang tayo na po yung sumubok, wala tayong ibang masabi kundi salamat sa Diyos. Thumbs up po talaga ako. Napakagaling. Ayan. Napakaganda nito mga kapatid. Napakalaking bagay po ito. Lalo na po sa ating mga pabo na may matataas na quality. Ayan. Okay lang yung mga pangkatay. Mawala ng mata. Ayos. Mabubuhay. Ipangkatay lang naman yun. Kaya ang problema lang is yun pong mga high quality. Tapos pang materialis natin. Mga unang pabo pa natin na nabili, talagang pinag-ipunan para makabili lang is malalagas pa. So ito mga kapatid, isulat na nyo na lamang po. Kung mayroon po kayong notebook dyan or carton, isabit nyo na lang sa inyong pabuhan. Kung sakali mang kakailanganin natin na mayroon po tayong nakikitang sintomas, na ito na po yung sagot mga kapatid. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panonood. Maaari po kayong mag-request mga kapatid, or mayroon po kayong ibahagi na idea patungkol po sa pabo na hindi ko pa po nalaman. Ayan, wag po kayong mag-alala, willing po akong tumanggap ng mga idea at paraan na mas ikabubuti pa po sa ating pag-alaga ng pabo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panonood. Lagi nyo pong tandaan, ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Salamat po sa Diyos, pag-ibig.